Maayong hapon na itong tanan. And welcome sa atong afternoon service. Nagpadayon ta mga igsoon sa atong people in the New Testament. Ika 158 nga series. So dagandaghan na tag nakatunan ani sa mga katauhan nga gigamit sa Ginoo sa New Testament. And before na to i-reveal kinsa ato ang hisgutan karon, let's all stand, magampo sa ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. And I pray, dear God, that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message and to learn some principles that we could apply sa amo ang pagpangalagad nimo, Lord. And I pray that you will use me, empower me once again to deliver your message according to your will. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Life of Nathaniel. Gitawag sa ni siya og Bartolomeo, pero Nathaniel gyud ang ato mabasahan doon sa Bible. Okay. So the meaning of his name is God has given or gift of God. So nagrepresent yun si Nathaniel sa kasing-kasing sa Ginoo. Jesus Christ is a gift gihatag sa atoa nga mga makasasala. Hello? Gift. Mao na nga ang atong gidawat is the gift that gives eternal life. Bayad sa sala, kamatayon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So panalangin kayo ni mga igsoon nga makadungog ta ba nga ninduta di ay meaning sa ngalan ni Nathaniel, no? Na ay meaning ning mga ngalan. So, kaning meaning sa ngalan ni Nathaniel, it speaks about God. It speaks about the heart of the Lord. So, there are three things. Usa, atong buhaton ani, ato isgutan mga kaigsunan. So, ato ning tapuson sa sunod Domingo si Nathaniel. Number one, Nathaniel's first mention. Kanusa man ni siya na mention. So, God often uses relationship. Si Philip, mo'y nagdala ni Nathaniel, mga igsoon, to draw people to Christ. We should be ready to share the gospel with those close to us. Matakaybaw na ang masyera nato sa Ebanghelyo na apo siya kaila nga madaniya sa tiilan sa Ginoo. Mao na siya a picture of discipling. Dili nimo ma-convey ang usa ka tawo nga magdala og another person to the Lord kung wala gani siya kasabot unsa iyang nadawatan. Nakuha na to. So exactly sa atong gibuhat karon nga sa network industry, di gyud na mulihok ang imong network kung wala kasabot tong imong gida nga nisod. And that is why you need to educate. No, imong tudluan sama sa discipleship, ato silang gi-educate first sa salvation. Unsa man ang salvation? That is registration. Na-register na ka, nalista na ka sa libro sa kinabuhi, sa dihang nidawat ka sa Ginoo. Just the same thing, mga igsoon, sa atong resources. Nagida nimo, nakasabot siya, gi-explain na nimo, nag-register siya, na-save na siya. Murag na-save siya ba sa kanang sa espirituhanon pangabahin. So appeal na siya sa company. Appeal na siya kanang nidawat ni Kristo, appeal na siya sa family of God. So mabao ra gud gyapon. Nakuha na to, unsa siya kasimilar. So, katong tao nga atong gidala o gitudluan nato sa pulong sa Ginoo, naaputoy kaila, yes. Nay kaila? Unay kaila. So, unsa may gibuhat nimo? Unsa gibuhat nimo? Nag-open ka sa opportunity anang tawhana to reach out sa iyang mga kaila. Exactly what Jesus is telling us to do. Mo nang giingon ni Paul kang Timothy, kaning akong gi-teach nimo, teach this to other person that is able to teach others also. Discipleship ang gitudlo sa Ginoo, mga igsoon. So kung dili nato buhaton ang gitudlo sa Ginoo, di gyud ni managhan. We can invite people to come in, but they will not come back. Di ba? Kay wala man sa ilaha ka ng
usual nga gipanimbahan nato sa una mga igsoon, perti kasulim. Hapit din na mo singgit ang pari nga nagkuha kay buutan kay ginaong ng pari magbarog diha. Di ba? Unya, kuwan kayo, mingaw kayo, unya, daghan kayong tao, unya, kanang, mura ba o kanang, di ka kasabot. Hindi man juga kasabot nila sa mga mensahe, basta nakasimba na ka, mura man ay goal. Pero ang reason sa pagsimba, mga igsoon, kung tinuod ka nga nangita o nangita ka sa Ginoo ba, ang pagsimba mao ang pag-inquire. Ang pagkat-on kabahin sa Ginoo. Dili kay para lang makasimba, unya para ma-meet na to ang kanang request sa Ginoo nga kinahanglan basta Domingo adto ta simbahan, ang pamilya adto ta simbahan, ikaw man kiat dayon ta, nakalimot na tagikan ta simbahan. Di ba? Kabantay mo, sa di pa mag-disco, manimba sa taha. Muna'y kinabuhi sa una, at tanawa man pista. Kung sa, misa usa. Pero samtang nagpaabot sa pari, unsa may tukar. Gabuto-buto, mga igsoon, gabuto-buto. Nga pagkahuman, na pari, mausab. Pagkahuman sa misa, na. Igawas si Kulapong! O karon kuha naman. Fighter wine! Tuan ito sa kalawisan, naghatag sila. Na, maggawas na ng ilimnon, mga igsoon. Kung siya nitabo atong misa, kung sa may gisgutan ato dito, Ginoo. Pero nga nung pagkahuman, naghubog-hubog naman, sayaw niya, nagmaoy naman. Gikan man to siya naminaw dito sa misa. Niya, gamaoy naman. Pwede ba tayo nimo i-mix makakaisunan ang holiness ngadto sa wickedness? Amen. Ayaw kong ingna nga holiness po na, mga igsoon, kanang nahubog ng nagmaoy. Ha? Kanang nagdagdag, butilya, mga igsoon, nangita, naggumot, kaysa ears of the O di ba ka-hallelujah ka kaganina? Gano'n nangita na magkaniha gubot. You cannot mix holiness with wickedness. God is righteous. God is holy. Murang amando sa Ginoo, kailangan mahuli ta, for He is holy. O iyan natang gibutang sa iyang body, which is the holy God. Jesus Christ is holy. Iyan ning body ang church. Church is the body of Christ. Remember kita na mga igsoon, ayaw kalimot na himo na tang part sa body. So dili nato pwede dadon ang wickedness sa sud sa iyang body. Kung na dili pwede nga ikaw man rin magmaymaoy na dito sa gawas. Dili pwede na. Mo na mausab yun atong kinabuhi because we are listening to the living word. Living word ni mga igsoon. Once nga imo ning i-take in, it will live within you. It will change you. It will make you a person like Christ. Kay mo nay goal sa pulong sa Ginoo nga himuon tang Christ-like, mga igsoon. So si Nathaniel, ang iyang gibuhat diri, wala ra gud, naglikod-lingkod na siya sa ilawom sa kahoy, nakit-an siya ni Felipe. Si Philip. So gidala si Nathaniel ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Mara kita nato diri sa John chapter 1 verse number 45. Sa verse 45, diri makita nato ang story. Ingon sa verse number 45, Philip findeth Nathanael and saith unto him, We have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So nakita na namo. So iyang gi-invite, no? Kani it's a way of inviting. Kaya naman si Nathanael nagpaabot pud. Usap pud siya nga nagpaabot sa Misaya. So karon nakita naman nila ni Philip kay si Philip mo may una gitawag sa Ginoo, follow me. So pagkatawag na ni Christ kang Philip, nakit-an man niya si Nathanael.
Iyan ang giingnan, nakita na namo ang Misaya. So, ang naitabo, iyang gida, dili first na mention, si Nathaniel, nga nakita ni Philip. So, katong pagkakitaan niya, kinsa may magdahom mga igsoon, nga sa dihang si Nathaniel, na meet niya si Christ, naapil man siya sa apostleship. Pinili man sa diay siya diay. Dili tungod kay si Nathaniel, gida ni Philip. Kung dili tungod kay si Nathaniel, nakita na una ni Christ. Malay mo, ikay gamiton sunod. Nga naanay nakita ang Ginoo nga himuon niyang missionary somewhere sa foreign. Ikaw ang gigamit sa Ginoo para mawin nimo. Unsa kanindot sa imong pagbati mga igsoon nga ang usa sa imong gidisciple nagmisyon na sa Russia. O naana ang imong nasulwining, ang imong na-disciple nagmisyon sa Japan. O naanatay missionary sa Japan. Kinsa gud din tayo magdahom nga ang nagsulwining nako magpastor di ay ko. Kinsa may nagdahom nga nakita na di ay ko sa Ginoo samtang gatrabaho ko sa MEPSA. Dito man nagsugod akong calling. So kani si Nathaniel pod, naana ni siya calling dito, naglingkod-lingkod siya dito sa ilawom sa kahoy mga igsoon. Dito siya una nakita ni Christ before si Philip nakakita ni Nathaniel. Ingon ana molihok ang Ginoo. So dili ni sulagma nga si Nathaniel na da ni Philip. Ikadua, Nathaniel's honest skepticism. So kaning dili pasabot ha kung skeptic ang usa ka tawo, negative na dahil atong pagsabot niya. Kay naa man gyud ni mga questions ba nga gusto lang gyud ni Nathaniel nga tinuod ba na? Healthy questioning can lead to deeper faith. Giklaro lang gyud ni Nathaniel. Nathaniel's doubt was met with an invitation to experience Jesus personally. So katong iyang question, giklaro lang gyud niya, unya didto gi-catch ni Christ ang iyang question. Wala dili negative ang pag-receive ni Christ mga igsoon. Ato basahon sa 46. Ingos Bible, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, come and see. Simple na kayo ang tubag ni Philip. Tatay, ikay tanaw. Guyog tanawa, makita po nimo. So nga nung giingnan man siya ni Philip, come and see. Kaya naa siya doubt, skeptic siya, wa siya ni tuod ayon. Naliman kasi ang gingon, naaba di ay good thing magikan sa Nazareth. Kaya ang Nazareth manggod, mura na siya mga kaigsunan o kanang pobre kayo nga town ba? Mura gitawag in town. O kung dili progressive ba? O kanang daghan mga badlungon na ng lugar diya sa Nazareth. So, muna nakaingon siya, naabay nindot ka butang magikan sa Nazareth para magwa. And he was right. Pero unsaon taman nga naa Jesus sa Nazareth man mao man gina. Gipaagi man gyud si Christ sa Nazareth. So, arita sa ikatulo, Jesus' commendation of Nathanael. So wala na himong negative effect ang iyang question nga skeptic kaayo nga attitude mga kaigsunan, wala na himong negative para sa Ginoo. So sometimes kaning atong mga disipulon ba, usahay mangutana sila nga mura ka og mura kang maunod. Kaunod. Huwa ka kay baw sa tubag, ayaw panghasi. Ingon si Lion, di ba? Kuha na king of the jungle man na. So si Lion, naglakaw-lakaw dito sa jungle. Ano kayo? Giro kayo ba kayo? Iyang bangas na, gipaana-ana na, gipabukad-bukad ba? Duulen siya sa kanang unggoy, yung unggoy. Goy! Kisay hari sa lasang. Ingon na siya, ikaw? Lion? Ano ba?
kibaw ka sa tubag. Lakaw na siya, nahari dyan ko. Ala siya niya. Kita man siya sa kanang buaya. Buaya! Kasi hari sa jungle, sa lasang. Iyon na yung buaya. Lion! Ikaw! Ano ba? Nawa niya hilabti si buaya. Sukol biya ng buaya. No? Lakaw na siya, lakaw. So, daghan siya gidool. Siya gipoint, siya'y hari. So, ang bugiro na kay siya. Lakaw yung ay lakaw ba? Ilipante. Di ba siya ka pangutana kay taas magkayo? So, iyang gihuwat nga, kanang muagig kakahuyan ba? Kat siya sa kahoy. Siya nga, lipante. Tanaw lipante. Ngayon siya, kisay hari sa lasang. So, ang lipante, wa man itubag, itutok naman niya. Yung pagkaman, naman ay sungo, nagkuhan, kanang trunk. Gilikusan man ang kanang leon o wiris-wiris ba? Gipatiran. Piti lagpunta sa leon. Wa ka kay baus tubag, ayaw la panghasi. Laguta sa leon. Wa man kay baus tubag day ang elepante. Giwiris-wiris siya, giingin na niya elepante. Kung wa ka kay baus tubag, ayaw la panghasi. Usahay na agi mga disipulo na to, nga di kay baus tubag. Ikaw nga na kay baus tubag, ayaw panghasi. Ay ikaw nga kanang, ikaw sa tawagan ni, ikaw nga kanang, wato siya kasabot, ayaw kasuko, nga siya nang hasi ni mo kay, wala siya kay baw. Di ba? Ayaw lang ka, suko di ka. Ayaw lang pagutan. Di yun masagot ang elepante, kay dako mungod kay siya gon. Dili kay hari, oy. Ayaw pataka, diha. Di ba? Oh. So, sa ministry, mga kaigsuonan, daghan ang wala ni accept sa kamatuoran. Pero kita nga nakahibaw sa kamatuoran, dapat kita mo padayon ta bisag di sila motuo. Sama sa gibuhat ni Philip, pag-ingon ni Nathaniel, na ba di good things magikan sa Nazareth. Simple na kayong giingon para matapos ang istorya. Come and see. Tulo ra ka word. Come and see. Wala gyud mga igsoon ang hasi si Philip oy. Wala. Or si Nathaniel ba? Wala gyud. Ato kailan kay bawta mo kuan mo hatag sa tubag. So integrity matters to God. Si Nathaniel, mga kaigsunan, nag-recognize na siya for his sincerity and honesty. Qualities that every believer should cultivate. Usahay kita, bisag atong tanaw, kanang wata, di na to makita ang truth. Magpaingon-ingon tao, okay. Pero ang imong okay, why o? Ora to. Ora, walay tiil. Diba? Ga-agree ka, but to disagree. Mas bati na. Mas mayo pa ni nga, pareha ni Nathaniel, skeptic siya na abadi ay good things magikan sa Nazareth. So, na-address dayon ang iyahang kanang concern. Just come and see. So si Christ, gi-consider to niya mga kaigsunan as integrity. Integrity ang kuan nato, ang basa ni Christ. Honest lang si Nathaniel sa iyang gisulti. Kay tinuod man ang iyang pagsulti kabahin sa Nazareth. Wa man siya nag-himo-himo og istorya. So, para ni Christ, kuan siya kanang sincere siya. Mao nay dapat i-cultivate nato as believer. Be sincere. Kung wa ka kasabot ni pastor, pastor, murang naglibog ko ato imong giingon. Kaysa mag-ingon-ingon ka, okay, nya di ka okay. Di ba? Sometimes you will sound skeptic. Kuan sa pastor, ato sa kuno kay murag naglibog pa ko ato imong giingon. Let's talk about it. Kaysa magkuan ka kanang
Dili ka mo pakita sa imong kanang disagreement, pero dito ka ni disagree sa imong kauban. Ikaw katugingon ni pastor. Di ba kuyaw na? Di ba makuha ta na? Ma-question ta na sa authority. Di man ta ma-question sa authority kay ministry man. It is how we help each other. Di ba? But when we step into a legitimate business, ato yun lang i-register. Okay, diha mo profit naman ta. Diha na ta mo profit. And that is why sa borrowing, there is no interest. Or else, atong i-register as, o niya, di man ta agree anang uso diri. Kaya di man ta, wala ta mo appeal sa uso. Kanang, usury ba? Usury. Wala man ta ni appeal ang patanto. Bawal man na sa mga Kristohanon ang pagpatanto. Pero dili bawal ang magpahuwam. Amen? Dili bawal ang magpahuwam, pero bawal ang pagpatanto sa imong gipahuwam. So mo na atong sudlan ang pagpahulam pero walay tanto. Oh. So, pag naa na legal nga business atong sudlan, then let's go to legal. Atong i-register. Coffee shop, car wash, sa kung sa manada nga negosyo atong puhunanan, i-register yun na nato. Because, di ta mo kontra sa kanang atong authority. Okay? So, in verse number 47, John 1:47, tanawa ko sa English Bible. Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Tanawa ko sa ingon ni Christ. Tayo pa namin, mo? Dito ni Philip, skeptic siya. Pero pag sa dihang niduol na si Nathanael, unsay ingon ni Christ, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Walay dautan nga record. Wala siya nanlupig, wala siya nanaot, there is no harassment done through him. Pagkaninduta og record mga igsoon, si Christ na iniingon, ana. Nato isgutan ni gamay ang unsa maning gitawag mga kaigsuonan ni Christ nga there is no guile. So, naay principles ani nga atong ma-learn, kabahin ani nga word, there is no guile. So, una, integrity. Integrity. God values honesty and purity of heart. Gisulti lang niya unsay nasa sud siya kasing-kasing. Dili siya plastic. Nakasabot na, it's good to be frank. Kaysa imo taguan mga igsoon nga gangisi-ngisi ka nga naglagot man di ay ka. Usaron to pagka-address ang problema nga nag-smile ka naglagot ka man di ay. Nag-good morning ka, bad man day imong morning. Integrity is valuable for Christ. Ikaduha, transparency. A life without guile means living openly before God and others without hidden motives. Sa iyang pagsulti, wala siya hidden motives, nga naa siya murag lain nga agenda ba? So, transparency is very important. Nakita na niya ni Nathanael. Integrity and transparency. Transparent na siya. Prangka siya nga pagkatao. Walay gitaguan. Mga igsoon, kung mao pa lang ni atong kinabuhi, transparent ta ba? Huwag yung problema. Di ba? Makasulti tag unsay naa sa atong kasing-kasing or mo-join ta nga wala tayong hidden motives to destroy kung unsay atong giapilan. Nakuha na ito mga igsoon. Kay, nakasugat na mugod na klase mga tao ingon ani nga tanan nimong apilan, iyang apilan to destroy it. To weaken others. Wala na siya transparency, wala pa integrity. Di ba? Pero ang nakita sa Ginoo ni Nathanael mauni, integrity, transparency. Katapusan, Christ-likeness. Jesus himself was described as one who did no sin. Neither was guile found in his mouth.
Mao ni pagkasulti mga igsoon. Atong adtuon gani ni. 1 Peter chapter 2 verse number 22. 1 Peter 2:22. Tanawa kung sa'yo gisulti sa Bible. Who did no sin? Nawa? Neither was guile found in his mouth. Si Kristo, mga kaigsuonan mismo. There is no guile. So si Christ, pag ingon niya nga si Nathaniel, uy, na Christ likeness. There is no guile in him. Ninduta ano nga, kanang makaingon nimo ang kanang imong pastor bang ipadaka, panalita na speaking engagement, sorry ha, wa jud ko'y panahon aning kuana, but I have someone here. There is no guile. I will send him to you. Walay bad record. Walay gi apiki, walay gi alkansi, walay gi daot. A man with integrity. A man with transparency. And a Christ-like person. Proud kay ko nga mo pada siya imong speaker. Indo tanoy. Di ba no? Mo ni nakanindot mga kaigsunan. So mo na si Nathaniel. So, when Jesus said Nathaniel had no guile, he was affirming that Nathaniel was a man of truth, sincerity, and integrity, a model for all believers. Mauni si Nathaniel. So, kinsa ninyo nakadesire mo, Lord, give me a heart like Nathaniel. Dili plastic. Dili butbuton. Apan siya matinod-anon. Di ba? Matinod-anon kayo. True to His Word. So, makasalig tagtawing unani. Mas may pamiyon ka, Pastor, wa pa kay ko ni agree sa imong giingon. Kaysa miyon, agree ko, Pastor, pero pagkahuman wala di ay ka. Kay wa di ka kasabot tinuod. O, hinaot pa ka ganina, ha? Katong atong gisgutan, nakasabot mo. Wala ninyo nakit ito mga numero, mga kaigsunan nga inigsudi mo, wala ka kakita. Kay wala ka kasabot, unsaon. Kanya dili ka mangutana, kay maulaw ka mangutana, ayaw ka ulaw. Mabito na mga estudyante sa klase. Malipay ang teacher anang magsigig pangutana ang estudyante. Kay kung ang teacher masuko, siya mga pangutana diha, di ka kasabot. Uy, resign na lang ka sa teacher. Di ba, nakasabot mo? O kamo, na may teacher diri. Malipay ba mo inyong estudyante, tigpangutana? Pag kanindo. Sa Sunday school, no, malipay ba mo nga inyong estudyante, magsig-isas kamot, teacher, o sa ganito ang kuan, ana. Di ba? Kaya naning kamot in town nga makapuntos. Kay na ay premio kindi. Bata man na. Di ba? Mo may iyahang kanang desire. So, honesty. So, mo na kinabuhin ni Nathaniel mga igsoon. And, mo na nakanindot kay kita, makita yun nato ang mga example. Karon ang ato nakita ni Nathaniel mga kaigsunan is being true. Real person. Something that we need to practice. Ang gingon sa Bible, mga igsoon, para dili ka ma-entangled sa yawa sa iyang kabubuton, dapat naaradyo ka permi sa truth. Kay ang Bible nagsulti yun, truth shall set you free. Bisan pag dili in favor nimo. Diba? Mabitaw na sa kanang balaod, kung dili nimo lisod-lisuron ang mga pulis, ang judge, dili nimo lisod-lisuron ba? Ang kunon na nimo diretso, yes, mapriso ka, pero kandidato ka sa parol. Kandidato ka kay kanang kandidato or na sila'y listening ear para nimo. Ganong imo matong nabuhat.
So, mo matter na ang imong reasoning. Nga naman, kay ni angkon man ka, pero kanang magtago-tago pa ka, niya pagkauman, mamakak pa ka, dito ako, dito ako. Oh, kunya, sa sige og husay sa korte, gipalabad pa nimong o sa judge, sa pagtimbang-timbang, kunya ikaw raman dito gihapon, to'y tinuod nga makasasa, na corner na ka, di pa ka ni angkon. Oh. So may ikuan sa judge, patas ang imuhang silot. Nga halong gilisod-lisod ko nimo. Oh, lifetime imprisonment da. Intugan pa ka diretso. Naa pa na sila mercy. Nagkasabot ta, labaw nas Ginoo. Kaysa dihang ni angkon ka, kay bawo nang Ginoo nga ikaw. Di ba? Kung basa naman na sa Ginoo. Mo na if we are going to stand to what we call the truth, bisan pagdili in favor nato, giangko nato nga ako'y nakasaa na, pastor, awa na, Ginoo nagtan-aw nimo, you are forgiven. Diba? Kaysa mamakak usa ka, una ka masakpan. Sabta na to? So, ingon na, mga igsoon, ang atong na-learn, ani Nathaniel. And it's good to live a life without guile. So that is the message this afternoon. And let's bow our head, let's close our eyes. Heavenly Father, Lord, thank you so much for the life of Nathaniel. Imong gipalearn kanamo, Lord, today. I pray that you will help us, oh God, to remember that integrity is very important, as well as transparency and Christ-likeness. Lord, maunay nakita nimo ka Nathaniel, and that is why ang imong gi-mention, there is no guile in his life. And Lord, amo nang gikuvet kana nga identity. Isip imong linuwas. Tabangi mi Lord, please. Nga magpuyo mi ang kalibutan nga wala pud mi tulubagon sa uban kay among gipasakitan, among gidaot, among gialakansi, among giguba ang ilang kinabuhi. So please, Lord, tabangi mi nga di mi magamit ni Satanas anang klasiyang kinabuhi. Duguti, Lord, nga makita gyud ang Christ-likeness sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa mga pamaagi, sa imuhang mga paggiya namo, Lord. Duguti nga magkayusa mi sa pagbuhat sa angay namong buhaton sa matag usa. Hilabi na sa ministry of the gospel nga makaangkon yun ning taas nga panahon. Hilabi na sa mga batanon nga imong gimanduan to remember you in their time sa pagkabatanon. Salamat kay Lord sa opportunity to serve, and thank you so much also for the invitation this afternoon. Please bless your people to kneel down before you, to give their answer to you, O God, with a cheerful heart and a sincere heart as they come. Salamat kay Lord. In Jesus' name we pray.